Good morning, Ate Raquel. Good morning, good morning, good morning. Nandito pa rin po tayo sa campsite. Sandali lang po ha, nag-share lang. Nasa ibabaw tayo ng bundok, mga kakape. Sandali lang po, nag-share lang po tayo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat, mga kakape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Ngayong Huwebes, yes, today is Thursday here in the Philippines. And today is the 5th day of June 5, 2025. Ang oras po natin dito ay 5:49 ng umaga. Maraming salamat sa paghihintay, mga kakape. And the campers are enjoying the camp. We are feasting on God's word, and they are encouraged and creating teamwork. At they have their new friends, of course, in the camp. Nandito si siyempre the host pastor. The host pastor is Pastor Marlon Salvador. And other pastors are here, like Pastor Ian Ventura of La Paz Independent Baptist Church. At nandito rin si Pastor Gerald Conde ng Bible Believers Baptist Church, Lawag City. Kasama si Pastor June Veria Sanya, Kapateg, Pateg Itibiyag. At sino pa? Pastor James Passion. Kasama po natin si Pastor James Passion ng Birian Bible Baptist Church, Batak City. Ayan, kasama po natin siya dito sa camp. And nakita niyo po sa aking wall, mga kape, ang some of the events at mga tags ng nangyari dito sa Youth Camp. So kami po ay uuwi Sabado na. Saturday na po kami matatapos. Actually, the last night, the peak night is on Friday. Mga kape, please pray for us. Good morning kay Ate Raquel Bumanglag. Good morning kay Dayan Tomas. Good morning kay Ate Jessie Cristobal Gawiran. And good morning kay John Michael Anchera. Awan Obrayo, John Michael. Good morning to John Michael Ancheta, one of the campers. Nanonood siya ng live. Okay, so good morning. Good morning to my family, of course, my wife Maricel Rosa Asuncion. To our daughters, good morning Mafi. Siyempre si Mafi nasa work, papasok sa trabaho. While our two daughters, Mary Rose Ann Asuncion and Mariel Ann Rose Asuncion, are here with me in this camp dito sa Pidig, Ilocos Norte. So good morning to all of you. Good day. Kevin Marcos Luis, good evening or good day. Magandang oras sa iyo dyan, Kevin Marcos Luis ng Canada. Ayan, good morning. And
Good morning to our mother, Nana Dungo. Of course, good morning to my brothers and sisters, our relatives. Good morning. At magandang umaga din po sa ating pong barangay 43 Cavite, Lawag City, sa pangunguna po ng ating pong Kapitana Mila D. Alonso. Of course, to all the barangay officials, magandang umaga, magandang oras sa mga kabarangay po natin at kababayan na sa abroad. Magandang oras sa inyo. Good morning also to my Pastor Redentor Asuncion, and to the BBBC family. At syempre, magandang umaga po kay magandang oras kay Kapitan Jerry Corpus Alonso, na nandyan na po sa Hawaii with his wife, Ma'am Anita Domingo Alonso, and their daughter, Jenny May. Yan. Magandang umaga sa atin lahat. Good morning, Sister Rowena Deza. Good morning, and hello to your daughter. Good morning. Good morning, Pastor, and to all kakape, sabi rito ni Rowena Deza. Ayan. Maraming salamat, Sister. And good morning also kay John Larry Asuncion. Okay. So, sa pagkakataong ito, mga kape, nandito sa bundok, sana hindi po ma-interrupt o hindi po ma-stop o ma-disconnect ang ating pong internet connection. So, salamat sa Diyos dahil dito mas malakas ang signal. So, by that, brothers and sisters, gusto ko lang pong i-report sa inyo ang mga nangyari po dito sa youth camp, dito sa Pidig, Sitio Utoy. Nandito tayo ngayon sa top ng Mount Calvary. Tawag nila dito kasi Calvary. Dito sa bundok na kung saan tayo nakaupo ngayon. Mga kape, ito yung prospect na pupunta. May title ng church dito sa Pidig, pero mukhang nagiba po yata ang direction. But anyway, magandang oras po sa ating lahat. Tayo po nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ginising. Amen. Every gising is a blessing. Every day is our privilege to serve God, to serve others, and to serve with humility. And as God is blessing us, brothers and sisters, and we know, brothers and sisters, that God is blessing us sa pamamagitan ng ating pong buhay at kalakasan araw-araw, at sa kanyang protection at sa kanyang pong guidance, as well as His provision. So we thank God for He is the source of everything, and we praise Him because He is still allowing us to live. And by that, brothers and sisters, let us do our purpose. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin na po, mga kakape. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, kami po ay naririto muli na malapit sa inyo. Nagpapasalamat sa inyo pong ginagawa sa aming pong buhay. Bless, Lord, our brothers and sisters. Bless us all. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ay magkakasama kahit po sa online. And we praise God for the social media. We thank you, Lord, for the internet connection. Lord, help us that we may glorify you even online. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat sa narito, the parents, the children, and Lord, please provide also the needs. Continue to protect them. At traveling mercies po sa mga magta-travel, mga uwi po ng Pilipinas, at mga lilipad po papunta sa ibang bansa, mga nasa dagat, at saka mga nagdadrive ngayon, Panginoon. I pray that you may please protect them. Protect also, Lord, sa mga nagtatrabaho, sa mga kanilang pong pang-araw-araw na buhay. I pray that you may please continue to strengthen and protect them, O Lord. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa kapahamakan. Patawad po, Panginoon. Kami po ay humihingi ng katawaran sa lahat po ng aming pong pagkakasala. Linisin po ninyo, Panginoon, ang aming puso at isipan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo lahat po ng mga masakit, lahat po ng mga may kanamdaman, mga nagpapakimotherapy, radiation therapy, dialysis, kahit po sa mga families and even relatives na meron pong karamdaman, Lord, sa mga kanangailangan po ng strength. Strengthen them, whatever their struggles, Lord. I pray that you may please intervene. Please help them.
Maraming salamat po, Panginoon, sa langit na inyo pong inihanda para sa inyong mga anak. And yes, Lord, I pray that you please continue to use us as to preach, as to share your word, the gospel, sa lahat po ng mga tao makakausap po namin. Please give us that courage, Lord. Please use us. Salamat po. And please, Lord, help us also and teach us to make disciples. Sa pagkakataon nito, Panginoon, nilapit ko po sa inyo yung camp na ito. The youth camp, I pray that you may please work in the life of the young people. Even, Lord, sa mga narito na hindi pa po ligtas, that they will come to know you as the Lord and Savior. And many of them will surrender their lives in studying or enrolling in the Bible school, and even, Lord, to follow you sa mission, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Nilapit ko rin, Panginoon, sa inyo na tanggalin mo po ang mga negativity sa bawat isa, even the campers. And this is strengthen, Lord, the kitchen staff. Mga nagprepare po para sa mga pangailangan po, like the accommodations and also sa pagkain at sa lahat po ng nagda-director po, ang nagda-direct sa program. I pray that you will give them wisdom and please have mercy on us, Lord. We thank you so much. Panginoon, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon, please bless them, help them, strengthen them, O Lord. At Lord, maraming salamat. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at nanonood, I pray that you will please bless. And also, Lord, may po ay inyong turuan ang ngayong araw na ito. This devotion na alam po namin na ito po ang iyong kalooban. Please help us and give us wisdom and also understanding. Muli, Panginoon, nilapit ko po sa inyo ang mga struggles po ng bawat family na rito and even their work. I pray that you may please give them wisdom. Please help them, Lord. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin. We thank you so much, Lord. We give you the glory in Jesus Christ's name. Amen. And amen and amen. Thank you so much, Ate Luz Bimitas Sucosas. Good morning, Nanang. Good morning kay Marwina Mayrabago Bahado. Good morning. Good morning to Mary Ann Estrello Nakaw. Good morning, Mary Ann. Good morning to Sir Dan Colberg. Sabi po niya rito, praise the Lord Jesus Christ. Thank you for your prayers. My wife and flight from San Francisco to Las Vegas. Thanks, God. Amen. Amen. Thank you so much, Sir Dan. And thank God for the traveling mercies. Good morning kay Ate Louie Andres. Maraming salamat, Ate Louie. Magandang oras dyan sa Canada. Sandali na po mga kape. Okay, maraming salamat po sa paghihintay. Good morning, Marian Guman Vigora. Okay, so diretso na po tayo sa ating pong devotion. Doon po tayo sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, mga kape. At ito ay aking isi-share sa inyo. Dahil ito po ang aking pong tinuro sa mga campers. Yesterday, the first service, the first session of our camp, I was the one who taught them. So I want I just like to share this also to all of us. We talk about God's Word. And because that's the foundation of our faith, brothers and sisters. Kaya nga sabi ko, we cannot help people to know the Lord Jesus Christ if they
don't recognize that the Bible is God's Word. Good morning, Pastor. Praise the Lord. Amen. Kami salamat. Grace Galinte Regotero of Lazam. Good morning. On the way si Pastor Den ngayon. At saka si Kapitan Romel Ponce going there in Lasam. Hindi kami makakasama o nakasama with Pastor Marlon Salvador kasi meron kaming youth camp. We are here in the campground, mga amin na mahal. So, gaya ng sinabi ko, mga kape, we cannot help others to know the Lord Jesus Christ and to believe in Him and receive Him as the Lord and Savior in order for them to be saved if they don't believe that the Bible is the Word of God. Now, kahit na buklat ako ng buklat ng Biblia, kung hindi pala sila naniwala, walang papupuntahan ang usapan. Anyway, we tried. At least, di ba? Nakakape. Pero, kailangan po na matanggap nila yung katotohanan na wala po tayong alam patungkol sa Diyos, patungkol sa langit, patungkol sa paggawa ng Diyos sa mundo, kung hindi sa pamamagitan po ng Biblia. And I told you a story before about an old man that I talked with before, and asked him. Tinanong ko siya, Tang, do you believe the Bible? And then sabi niya, hindi, kasi gawa lang ng tao yun. Galaw ako ng galaw, mga kape, kasi may nangagat sa aking mga insekto. Biglang dumadapos sa ating sa leeg. Dito, mga insekto maliliit. Good morning, Sister Elsie Parado Labotong. Good morning sa iyo. Sasabi niya sa akin, hindi kasi gawa na ng tao yan eh. Sinulat ng tao yan. Okay, so, kung ganun ang paniniwala nila, mahirapan po tayo silang makumbinsi. Anyway, it's not our job to convince them, but it's the Holy Spirit. We just do our part. But our part is to let them know and to let them believe the Bible. Derwin Vergara Bolo. Hello brother Derwin Vergara Bolo of Lasam. So, since hindi siya naniniwala sa Biblia, tinanong ko siya ulit, do you believe in God, Tang? Naniniwala ka ba sa Bible, tatay? Naniniwala ka ba sa Diyos? Tay, sabi ko lang. Sabi niya, oo, naniniwala ko sa Diyos. Ngayon, pag sinabi niya, dahil sinabi niya na naniniwala sa Diyos, then my follow-up question was, how did you know na meron Diyos? Kaya tanungin mo rin ang sarili mo, bakit ako naniniwalang may Diyos? Bakit? So ang punto ko dito, mga kapatid, dapat ang isang tao naniniwala sa Biblia. Na ang Biblia doesn't contain only God's Word, but the Bible is the Word of God itself. Ganun po dapat. Hindi po naglalaman ng salita ng Diyos, pero ang Biblia ay salita mismo ng Diyos. Okay? Ngayon, tanong ko sa kanya, bakit mo nasabi? Bakit ka naniniwala sa Diyos? Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka na may Diyos? Nakita mo na ba siya? Hindi pa, sabi niya. Pero narinig ko kasi, sinasabi nila, mulang bata ako, meron Diyos eh. Pues, kung gano'n, ang tanong, saan nila nalaman? Saan nila nalaman? Paano sila naniniwala na meron Diyos? So,
tinulungan ko yung si tatay na maintindihan niya lalo. Alam mo ba na ang source o pinagkunan ng paniniwala na merong Diyos ay hindi lang dahil sa ating konsensya, dahil katulad nga ng sinabi mo, narinig lang natin, at yan, we are aware that merong Diyos. Pero alam mo ba na kung saan nagbubula ang paniniwala natin sa Diyos na hindi natin nakikita ay sa Biblia? Good morning, John Bell Aglipay. Good morning, John Bell. Hindi. O'Brien, mga kayo. So, ayan. So, ngayon, sabi ko sa kanya, Biblia ang source. Sa Biblia nagmula ang paniniwala natin na meron Diyos. Naniniwala ka bang may langit? Sabi niya, oo. Nakita mo na ba? Hindi. Yes, yan ay dahil sa Biblia. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Kung wala ang Biblia, hindi natin alam ang patungkol sa Kanya. Kaya, kailangan natin tanggapin na ang Biblia, na kung saan ang tinuturo na mayroong Diyos na ating pinapanawalaan, ngayon, dapat paniwalaan natin yung buong Biblia. So, sabi niya, o nga ano. So, ngayon, open na siya, nakausap. Patungkol sa Bible. Wala na siyang alinlangan. Wala na siyang alinlangan. At yun nga, sabi ko sa kanya, since you believed in God and now you believe the Bible, gusto kong i-share sa iyo ang love letter ng Panginoon sa atin that everybody should know. That's why I'm here talking to you. Sabi ko sa kanya. So, sige. Dire-diretso na tayo. Pinag-usapan namin ang salita ng Diyos, kung ano yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos, at kung ano yung patutunguhan o kung saan ang patutunguhan ng ating kaluluwa dahil tayo ay makasalanan, tayo ay naihiwalay sa Diyos at hindi tayo makaabot sa Kanyang kaharian. Hindi tayo nakaabot sa Kanyang kalalhatian. Meaning, mga kape, because of our sins, we are hopeless without Christ. Because Jesus Christ is the answer. Kaya na-share ko kay tatay, na-share ko sa matanda patungkol sa kaligtasan na ino-offer ng Panginoon sa lahat. And there, he understood. And praise God, he came to the realization that he needs God, he needs the Lord Jesus Christ. And that day, that all men accepted the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. Yes, Brother Derwin, watching from Lasam. Yes, thank you so much, brother. May God bless you. And even good morning to Jaire Feeding Ministry. Ayan. Good morning also to Jane Sanyatan. Good morning, Bella. Good morning, Marvin. Good morning kay Marvin dyan. Nagsayang ang email ni Marvin dyan. Sabi, kung nanakano, hanak umay, kung tandak ni Pastor, kung nanakano, katasharakis ko lang nabayagon. Sayang. Blessed morning. So now, what do I want to impart to you as our devotion for today? Okay? Ito nga po yung aking pong itinuro sa mga campers yesterday, our first service. Dahil ako po yung unang nag-preach, nagturo sa kanila as the kick-off of our youth camp. And I talked to them about care. C-A-R-E. Because our team here sa youth camp is, do you care? Do you care? So, ang aking topic is about the Bible. So, what will we do with the Bible? Mga kakape. So, if you have your Bible, you can read it in 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ito ang sinabi, mga kakape. Study to show thyself approved unto God. Study to show thyself approved unto God. So, sinasabi rito, mag-aral ka, aralin mo mabuti, para makuha natin yung approval ng Panginoon. Hindi mo inaaral ang Biblia para magpa-impress. Hindi natin aralan o babasahin ang Biblia just to
let others know that we know some of the Word of God, just to impress them or to tell them that we are better than them. Hindi po dapat ganoon. We are studying the Word of God because it is His Word. It is God's Word. It is very important for us to know. Dahil nga po, dito natin makikita at dito tayo hanap ng tulong when it comes to decisions of life. It will help us. It will make us wise, brothers and sisters, sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. At sinabi po ng Joshua, the book of Joshua, chapter 1 verse 8, and this is very familiar. Joshua 1:8 is teaching us about meditating God's Word, to study God's Word. Ang sabi po doon na this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Para tayo magkaroon ng natawag na success. Ito po sinabi mga kapatid sa Joshua chapter 1 verse 8. Gusto kong basahin para sa inyo mga kakape. Joshua chapter 1 verse 8. Kagabi, lumakas po, umulan po ng malakas dito sa camp. At habang kami kumakain, hindi ko naalala yung Bible ko. Nandun pala sa, akala ko hindi mababasa. Yung pala naambunan, nabasa. Kaya ito, umalsa ang aking Bible. Kumapal. Joshua chapter 1 verse 8. Dito tayo magpo-focus mga kape. Dito tayo magpo-focus sa Joshua chapter 1 verse 8. Ano ang sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Mga kape, ito. Babasahin ko po para sa inyo. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Dapat lagi natin sinasabi ito. Ang salita ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos. But thou shalt meditate therein day and night. Na ating pong inaaral ito, binabasa at sinasaulo sa gabi at sa umaga. Yan po ang sabi, mga kapatid. Sumasabay yung ano natin, yung sinusitis natin. Tingnan nyo po, meron pong mga ano ito, lamok. Sa bundok tayo eh. Sabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ito po yun. So, let's proceed to our caption, care. Ano yung connection ng care doon sa Bible? Mga kape, according to Joshua 1:8, mga kape, ang salita ng Diyos, it will give us good success. It will mold us. It will direct us. It will help us. Ayan. So, in loving God's Word, as we love God's Word, kailangan po natin ng commitment. That is letter C. Commitment. That is letter C, mga kapatid. So, we need to be committed. We need to make a commitment that we should read the Bible and let God talk to us. To be committed, meaning, hindi po kumpleto
ang araw po natin pag hindi po tayo nakabasa o hindi natin binasa ang Biblia. So, kailangan po ng commitment. When we say commitment, dapat maging faithful tayo. Maging regular yung ating pong ginagawa. It will be a routine. It will be a part of our lives. It will be part of our life, brothers and sisters. So, dapat committed po tayo. We should have that commitment with God. Lord, I love you, and Lord, please help me to love your word. So make a commitment with God. We need to be committed reading, studying God's word. Yun po yun kailangan natin when it comes to the word of God. So kung ano ang dapat natin gawin dito sa Biblia, we need to be committed na ito'y ating babasahin. Because merong gusto ang Diyos na ituro sa atin araw-araw. Mga kape. Ang isang Kristiyano na boring, ang isang nananampalataya na boring sa kanyang Biblia, there's something wrong with him or with her. So, kung isang tao ay boring sa Biblia, baka hindi pa ligtas. That's why, kailangan na masiran po siya ng Bible. Kaya if you have a Bible, brothers and sisters, mga kape, we ought to love and make a commitment reading God's word. Okay? That's why letter A is achievement. Commitment, then achievement. What do you mean by that achievement? The Bible, as we read a while ago in Joshua 1:8, thou shalt have good success. It will help us to be wise. It will help us in our decisions, in every decision making. Napakahalaga po yung tayo po ay magkaroon po ng tama at maayos na pagdedesisyon. Because we as humans, we are always in the situation in where we need to decide if we do this or do that, if we go there or not, something like that. Mga kapatid, good morning kay Jericho Pablo, good morning kay John David Aquino. Hello John David Aquino. Good morning also to Pastor Leonard Omnesagid. Good morning kay Mark Reyes. Good morning to all of you. Now, kailangan po ng, sabi nito, because of the Word of God, we will have then achievement. Mga kapatid, it will help us, it will guide us, it will lead us into a victorious Christian living. Mga kakape, we will have a good success according to the Bible because of wise choices that is from the guidance of our Lord because of following His Word. Mga kakape, kaya napakahalaga po niyan. And letter R is recruitment. Commitment, achievement, recruitment. Ano naman yung recruitment? Kasi nga po, as we study God's Word, as we are committed reading and studying God's Word, meditating upon it, then we have that what we call achievement. In where one of the achievements is that change life. We are reading God's Word and obeying it in order for us to have a changed life that the people will see. According to Matthew chapter 6, Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify God. Meaning, mga kapatid, habang tayo nagbabasa ng Biblia, it will help us. It will clean us. Brothers and sisters, it will sanctify us. And that is one of the achievements. And as people will see that God is changing us, that we have a changed life, that before we are too bad and now we are what we call gradually improving and changing, and they can see, wow, this person
has something that I don't have. Bakit siya nagbago? Bigla na lang siya nagbago. Ano kaya meron sa kanya? Ano kaya nangyari sa kanya? Because of those changes, when we go to them and talk to them about God and God's word, they will listen. Then we can recruit them. We can help them to know Jesus Christ, and they will be part of the body of Christ because they will come to the realization that they themselves too need God, need the Lord Jesus Christ as their Savior. Ayan po yung nangyari, mga kapatid. So, nakapag-recruit na po tayo, meaning we can attract more to Christ because the result of loving His Word sa pamamagitan ng pagbabago po ng ating buhay. Naging mabuti po tayo. Dahil ang anak ng Diyos ay kailangang magpakabait, magpakabuti. Dahil tayo po ay mga ilaw sa mundong ito. We are God's people and we ought to let the people know that we love Him and He is working in our lives. That means we have a changed life, and there they will be curious ano yung meron sa atin. And that is the recruitment. They will get attracted to God. Amen. So that is winning souls. That is our part. That is our responsibility as believers, as faithful believers, as Christians, as children of God. It is our responsibility to share the Word of God, the gospel to them. Amen. Kaya dapat matuto po tayong mag-share ng gospel. Okay, and letter E, as for our devotion, mga kapatid, and of course, hindi po dapat tayo nagsasawa na matuto, na ma-develop, na ma-level up yung ating pong kaalaman when it comes to the Word of God. That's why we need to read and read and read so that our service to God will be enhanced. Our work, our goals, even achievements. Lahat po ng mga ginagawa natin ay nag-i-improve. They are being developed. Nagle-level up. Kaya hindi po tayo dapat nagsasawa. When it comes to youth camp, when it comes to conferences, revival meetings, and everything, mga kapatid, that we can learn, we can enhance our skills and ability in sharing God's Word, and even in our testimony. Brothers and sisters, napakahalaga po nun. So, kailangan po ng enhancement. Kailangan po nating matuto pa ng matuto. Let us study and study God's Word so that in there, tayo po ay magle-level up. We will continue to grow in the Lord. Amen? And to be used by God effectively. So, that's it, brothers and sisters. Commitment, achievement, recruitment, and enhancement. Yun po yung ating pong care. So, do you care about God's Word? Do you want God to use your life? Do you want God to use us as effective witness that the people may know Him and come to realize that they need Him and receive Him as their Lord and Savior? So that is our part in God's Word. We need to have a commitment about this. We need to make achievement, meaning by obeying it. And then recruitment, that means God is using us, that we can attract more people to follow Him. Amen. And letter E, let us not stop improving. That is enhancement, brothers and sisters. Okay? So that is our devotion for today, brothers and sisters. Maraming salamat. Happy birthday to all of you. And happy birthday kay Attorney William Raylon Jr. And to all the birthday celebrants of June, like Ma'am Jeannie Asuncion and Bernabe Gonzales, sa lahat po ng mga June bride, June groom, June anniversary, lahat po ng mga birthday, happy birthday to all of you. Best wishes, and let us enhance what we have, what we know about Christ, about His Word. Amen. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much. Bless your people, bless us all, bless the camp, Lord. Please provide the needs. We thank you so much, Lord. Please
work in the life of the campers, that all of them will be challenged to serve you faithfully. Maraming salamat po, Panginoon. And again, please use your servants as we preach your word, as we teach them, Lord. Please give us, Lord, wisdom. Use us effectively, Lord. Thank you, Lord, for our brothers and sisters. Thank you for their prayers. And again, Lord, help us and remind us that we are here sa iyong layunin, your purpose, that we are here to be a witness and to make disciples. We thank you so much, Lord. Help us, Lord, to enhance everything that we have about you. Maraming salamat. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape, and happy birthday to all of you. May God bless us all, okay? So, ang gagawin po natin ngayon, bababa po tayo. Tignan po natin kumakain na yata sila ngayon, mga kape. So, maraming salamat muli, mga kapatid. So, please pray for us. And if meron po sa inyo ang gusto pong magpabot ng tulong financially para sa camp, you are welcome. Okay? So, ang gagawin natin, akyat pa tayo doon. Papakita ko po sa inyo yung Bantay Lamin, mga kape. Daanan lang natin yan. Yan po yung kubo. Okay. Pakita po siya. Punta po tayo sa taas. Papanik pa tayo. Meron pong ano ito. Blackberries. Mga dohat. Pero naulanan na. Hindi na masarap pag naulanan. Mapait na. Uy, merong mga manok sa taas. Kinabahan yung nanay, Okay, punta tayo sa mismong peak ng bundok na kung saan tayo. This is the peak now. Ito yung peak kung saan yung bundok na kung saan tayo. Okay? Pagod ako doon Ito po, nandito po tayo sa mismong peak ng bundok Calvario dito sa Piddig. Pero siyempre mas mataas yung mga bundok dyan sa paligid. Dyan po nanggagaling yung tubig namin. Yung tubig namin na ginagamit sa camp, yung pandigo, lahat-lahat na. Dyan po, meron pong bukal dyan. That is where our water come from. There is a stream there, fountain, stream, and there is that water deposit there that they made in order for them to attach water hose, and it will come down going to the camp there. Okay, so ang water po namin from the bundok. Diyan po yung makikita niyo yung mga maulap na yan dito sa baba. That's the top of the hill or the mountains. That is the Bantay Lamin. Yun po yung coffee, doon po ang coffee production, coffee plantation I should say. Nandyan po siya. So dyan po yung Bantay Lamin, dito naman yung Bantay Init. Ayan po mga kapatid, ipakita ko lang sa inyo ang paligid. Hello Sai Zian, good morning. Ayan po mga kape. So nandito tayo sa tuktok mismo. Ayan, nasa tuktok tayo mismo ng bundok na kung saan tayo nagdebosyon. Okay, pero sa paligid marami pang bundok. Okay, bababa na po tayo. At sigurado tapos nang kumain yung mga campers. And we get ready for the morning session. Ayan. So, samahan nyo ako sa baba. Sana hindi mapuputol ang ating live stream. Pababa na tayo mga kakape.
Hello, Ate Ninfa. Nandito ako sa bundok kasi dito malakas ang ano. Dito malakas ang signal. Wala. Sundin na natin yung Bible ko. Okay. Pababa na tayo mga kape. Punta tayo doon. Tapos nangyari kahapon. Tingnan natin. Ito yung ano, last 2023, dito po kami nag-camp, dito mismo sa Tuktok. Ito yung ginawa nilang ano, yung parang assemble area. Dito pa kami nagse-service. Malaki-laki siya, oh. Meron pa siyang skeleton. Ayan, oh. Yun yung stage, oh, sa harap. Doon yung sa likod ng stage, doon yung kubo na kung saan tayo nag-live nina. Okay, Sister Jola Parte Serrado, good morning, brother and leader Serrado. Tapos na po yung devotion po natin, kaya pababa na po tayo. Okay? Ayan. So ito yung 110 steps na ginawa nila. Ito, 110 steps po yan. Ginamit nila ng motorcycle exterior. 110 steps po yan. Pero pagdating po ng 110 steps, bababa pa tayo ng slight papunta dun sa camp. Ayan, oh. Oh, tignan nyo naman. Mismong doon sa baba ng bundok, ang kapal-kapal ng ulap. Hindi ko alam kung fog ang tawag dyan o ulap na. Nakita nyo naman. Oh, malamig doon. Pag-pray natin na sana itong bundok na ito ay mabili para sa church at gawing campsite. Magandang i-develop dito mga kape. So please help us pray kung ano yung kalooban ng Diyos dito sa bundok na ito. Kasi alam ko government pa lang may ano to, wala pang naka-title. Kaya sana pag-pray natin na ito ay mabili para i-develop na maging campsite. Bakit campsite? Kasi mga kapatid, kailangan natin ng mga camps to challenge the next generation. Tandaan po natin na ang ating pong papel sa mundong ito is to be the effective witness of Christ. So tapos na po tayo sa 110 steps. Oh, pero pababa pa po yan. Ito pataas, isa pang daanan yan papunta doon sa una naming discount dati. Nandun din yung dati yung skeleton o yung lugar. Ito na kung saan tayo galing, sa taas. Christina Prado Tomas, good morning, good morning. Good morning, Ate Claire Maningas. Ayan, meron pa dito daan. Pataas din yan. Pataas yan sa peak, sa pinakatuktok. At isa pang pataas yan. Ngayon to, pababa tayo. Bababa na tayo. Pababa pa ito. Pag hindi ka careful, baka dedres at tatakbo tayo dahil mataas-taas pa rin dito. Pababa tayo. Nakita nyo na kahapon. Pero mapakita ko ulit sa inyo. At kumustahin natin yung mga campers. Lalo na yung mga campers natin dyan sa from Daklapan. O tingnan nyo, ang lakas ng ulan kahapon kaya nabasa yung mga ibang mga tents. O, ayan o. Hello. Good morning. Naan ka yan? Basta, boleh paglabas. Na. Paglaba? Paglabaan nyo. Una.
Awan sa may pastor ka day sunrox mi. Nagdudugit-gibad pa. Ito gumatan sa hanggi si ito si John Rani. Hello John Rani. Ito naman si Andre MVP Aganad. Dan si John Paul Raquenyo, MVP ng Regta. Ito naman si Jerome Saplor, MVP ng Pangay. Ito si John Michael Anchieta, pastor ng Regta. Ito naman si Joshua Aganad, MVP Junior. Ito naman si Jaden. Marbijan. Dito barkadon day. Marbijan nagbibuyan ko. Ito naman ang MVP ng Bundok. Si DJ Alya, aka Amaut. Tagotero 77. At ito naman yung ating very good service. Nakita mo dito ayun boss ko nga nag-serve ka? Pero sto. Ado jede pinag-serve mo. Manakita ko. Ayan naman po si Charles Harold Marilag, aka Justin Anastasio. missing. Yung mga naghanap kay Marilag, naghanap kay Harold, nandito na siya, nahanap na namin. At yun naman si Erickson Kibilan. Ayan. Sa Gian. Kumusta? Good morning. Kasi Ito naman si John Cyrus, ang matador. At ito si MJ. Salitaan tayo MJ Ito naman si Pastor Junber Yasanya, kapatid tibiyag. Kaya siya din nga to? Ano rin pagilo ya? kaduti pastor. Kaduti danon ta pastor gitu betul. Nambatan ya. Kayo na. Pumunta kami sa lang. Pastor, iya pastor. Good morning. Pastor. Good morning pastor. Amala ka titimba dyan, dapat si Abdi nga to. Good morning. Team yellow. Team red. Tunod bigat, aglaw na kayo dyan, baka mapadakan nyo. Pastor, di ko. Nakibay-bayag ka? Nakibay-bayag, 5 seconds. 5 seconds. Kumain ka na, Pastor? Ito yung mga campers, kumakain sila. Tapos na silang kumain pala. Mga campers natin. Davis! Niyapo mo, di na manukin? Awanin pa sir. Ha? Naparting sa? Ilang pasto tayo mo niyapo na yun? Hello, Daniel. Daniel, hello. Ito ang aking pong bunso. Ayan si Boss Conde. Aray ko. Ayan. Nagtatago sila. John Mel. Sino tabubuya siya? Sino tabubuya? Nabasak tatay nga John Mel kung nana. Ni mamang mo? Baka ni mamang mo ya? Aray ko. Ace. Ayan. Hello. We are live. Good morning. Hello. Ba't nahihiya kayo? Okay, kain na tayo. Pinapakain na tayo eh. Good morning. Good morning and thank you sa pagluluto ulit. God bless you. Ito yung mga... Maricel. Basta Maricel. Hinahanap si Nigel? Sandali, hanapin ko si Nigel.
Ayan, ang sarap ng kain nila, oh. Siyempre, sila ang nagluto eh. Master Chef. Pastor, kain na. Ayan, Pastor Marlon, Pastor James. Hello. Pastor James, nasaan ka? Hindi ka makakita. Oo. Hindi makita ang laking Sir katawan. Marcel, umaikan. Ah. Mururayan ka dito, Isam. Lakas salita. Sir Marcel, umaikan. Mururayan ka dito, Masundi ka Isam. tama. Awang kadwa ko. Da kami lang kin si Sir Lennon. Hindi ko maagkay dati. Di alakad. Hanapin natin si Nigel. Pinapahanap si Nigel. Ay, Nigel. Ay, yun pala si Nigel, oh. Ito si Nigel, oh. Ito. Yan, hinahanap ka nila. Kapugi sa buong bayan. Yan si Nigel, oh. Kapugi. Oh, yan. Yan ang ibang planet. Okay, hello. Yan na po mga kape. Hello, sister. Bats, Sandy Alonso Angeles. Sister Ate Mercy Galapon. Maraming salamat. Okay, so magpapaalam na po tayo. This is your brother Rafi Kautpain. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo, positibo, wala namang bumagyo. Huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God praise. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later tomorrow. Mga kapatid, and please pray for us. Bye.